Inaasahang ma-impeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte sa loob ng 2 linggo. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Anya, kumpiyansa ang House Committee on Justice na makukuha ang minimum na 106 na boto matapos ideklarang may probable cause laban sa Vice Presidente sa 3 clarificatory hearings. Kapag naaprubahan ang committee report, isusumite ito sa plenaryo kung saan magkakaroon ng debate bago ang pinal na butuhan. At kapag naipasa, agad itong itatransmit sa Senado para sa impeachment trial. Binanggit ni Ridon na kabilang sa mga ebidensyang tinitingnan ang umano'y misuse ng confidential funds, 448 million na isinaoling pondo, 6.77 billion na transaksyon na na-flag ng Anti-Money Laundering Council, at maging ang mga banta umano laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dagdag niya, hindi lamang 106 na boto ang target, kundi posibleng umabot sa 215 upang magpakita ng malakas na suporta ng Kamara sa impeachment. Sinabi ni Representative Jervil Luistro na kabilang sa maaring bumuo ng prosecution panel sina Representative Laila de Lima, Representative Shell Jugno at iba pang mambabatas na haharap sa Senado sa oras na magsimula ang paglilitis. Samantala, mariing itinanggi ni House Justice Committee Chairperson Representative Jervil Luistro ang paratang ni Representative Paulo Pulong Duterte na may bahid ng political blackmailing ang takbo ng impeachment complaint laban sa kapatid nitong si Vice President Sara Duterte. Giit ni Luistro, walang katotohanan ang sinasabi ni Pulong na tinatakot ang ilang mambabatas na hindi mabibigyan ng pondo o budget ang kanilang distrito kung hindi susuportahan ang impeachment. Ma'am, gusto ho lang namin kayong kunan po ng reaksyon dito po sa post ni Congressman Pulong Duterte. Kung mamarapatin po ninyo, no, para at least po nandidiyan kayo na makakasagot po dito. O ito'y kanya pong statement April 29. Nagtatawag na daw ng mga congressman na bumoto para sa impeachment kung hindi ay tatanggalin ang buong General Appropriations Act ng kanilang distrito. The national budget is not a weapon. Hindi ito panakot, hindi ito ginagamit para pilitin ang mga halal na kinatawan na sumunod sa gusto ng iilan. Uulitin ko, tao ang paparusahan ninyo para sa mga ambitions ninyo. Hindi kami uurong, hindi kami natatakot, dili mi magpailad. Ano po yung reaction dun, ma'am, na sinasabi na meron daw pong umiikot at nagbibigay nga daw po ng pressure sa mga miyembro ng Kongreso to vote in favor of the articles of impeachment? Ako, Manong Ted, I can speak only for myself, no? And I vehemently deny that statement of Congressman Pulong Duterte. Wala po akong na-experience na tumawag sa akin to employ influence on me, either as a member or as a chairperson of the Justice Committee. As a matter of fact, Manong Ted, gusto ko i-share. Kahapon, actually, marami akong nare-receive na text at tawag from members of the Justice Committee who are abroad. No? Nakikiusap sila na makaboto online. No? So that 53 should have been more kung pinayagan itong online vote. Kaya lang sabi ko sa kanila, it will be unfair for those who come. No? So, yung mga request ng mga kongs who are out of the country yesterday, na ma-register yung kanilang boto, talagang it was not considered. At least to make it fair on the part of those who attended. What I want to imply, Manong Ted, I think it was voluntary on their part, really, to support the impeachment process. That's why there were 53 who were physically present, and even those who are not physically present are really finding ways for them to be able to register their vote. Inaasahan na natin na mayroong ganyan lalabas na mga balita at black propaganda pagdating dito sa usapin ng impeachment. Pero sa dulo, tandaan natin, constitutional mandate ng House of Representatives ang mag-initiate ng impeachment at eventually iakyat ito sa Senado. So itong ganitong mga balita ay paninira at siguro isa din itong threat para gamitin later on sa mga boboto for the impeachment. So, inaasahan na natin yung itong black propaganda, pero sa dulo kasi hindi ito panahon para matakot yung members of the House. Kinakailangan manindigan sila. Kay Kong Terry Ridon, tanong natin, Kong, kumpleto na ba yung
mga prosecutor ng House of Representatives na at handa na humarap sa Senate trial? Magandang umaga po sa ating lahat. At this point, medyo pinag-uusapan pa lang naman po ni Congressman Luis Tro. Banggit siya ng mga pangalan nitong nagdaan. Ang sabi niya po, mayroon pong mga luma at mayroon pong mga bago. No? Pero ang magpipinal naman po dyan, hindi po yung House Committee on Justice, kundi yung plenaryo po ng Kongreso mismo. So, and that would be relevant only upon yung pong plenary vote na to impeach the Vice President. Kasi syempre, if she does not get impeached, wala hong panel of prosecutors to talk about. No? Pero I'm quite certain, in the next 2 weeks, magkakaroon na po ng debate sa plenaryo patungkol po sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Yung pong House Committee on Justice has very high confidence na yung pong 106 votes na kailangan to impeach the Vice President will be met. And correspondingly, it will go to the Senate for trial. So, inaantay lang ho namin on Monday, magkakaroon po ng committee report approval at the level of the committee kasi andun na po yung articles of impeachment. As soon as it is approved at the committee level, it will go to plenary by next week. No? So, pagdedebatihan na po yan at the level of the plenary. Kumusta po yung consolidation ng dalawang impeachment complaints? Tapos na po yun. So, after ng approval ng probable cause, meron na pong consolidation. No? So, yung pong ilalatag sa Lunes will be the final articles of impeachment consolidated na po from the 2 impeachment complaints. Siyempre, yung features po niyan, una, yung confidential funds misuse, yung po 448 million na pinapasoli po, personal, sa pangalawang Pangulo, kasama din po dyan yung unexplained wealth, kung saan ho natunghayan ng bayan, yung pong 6.77 billion in total transactions, na mag-asawang Duterte Carpio, 4.4 billion in net inflows, yung pumasok sa kanila pong mga bank accounts, 1.5 billion na lumabas mula po sa kanilang bank accounts pero hindi yung nakalasta sa SALN ng mag-asawang Duterte Carpio, 2.8 billion in net inflows. Ibig sabihin, yung supposedly natitira doon po sa kanila pong mga bangko na hindi din ho nakalagay sa SALN. At panghuli, ito po nga pagbabanta laban po sa Pangulo. No, nakita ho natin na hindi lang ho isang beses, nakita ho natin na hindi po ito tinuturing na conditional. At kahit po conditional, ito pa rin po ay banta na dapat pong panagutan ng pangalawang Pangulo. Ano po ang gagamiting manner na pagboto ng mga mambabata sa plenaryo para doon sa impeachment? Viva voce o isa-isa sila? Ang pagkakaintindi ko po, isa-isa po yung pagboboto doon, ano? Doon po sa impeachment. So, kailangan pong mabilang ang bawat boto ng bawat isa. No? Pero, I think we'd like to give some commentaries on 2 things. No? Una, yung po nga sinasabi po ng defense panel na defective daw po even up until the end. Yung pong articles of, yung impeachment complaints, no? ng dalawa pong tinalakay sa Committee on Justice. Una, hindi ho yung totoo. Pangalawa, I think, pasong-paso na isang buwan na ho nilang inuulit-ulit yung fishing expedition. Pero sa totoo lang, hindi lang ho pating yung nakita ho doon sa pagdinig. Balyena ho yung nakita doon sa 6.77 billion na pinag-uusapan ho natin na pumasok ho at lumabas mula po doon sa transactions po na mag-asawang Duterte Carpio. And more importantly, ang lagi ho nilang inuulit, magkita-kita na lang daw sa Senado dahil doon ho sila maglalatag ng ebidensya. But I'm telling them today, you cannot go to trial at the Senate while you have a Supreme Court petition at the Supreme Court. Kasi ho, ginawa niyo respondent yung pong Senado, dito po sa inyong Supreme Court petition. Katawa-tawa po yun na pupunta ho kayo to present your defense at trial samantalang kina-question po ninyo yung kabuuan po ng proseso. Yung pong House impeachment proceedings, kina-question ho nila. Yung consequence po ng House impeachment proceedings is also going into the Senate. Hindi ba?
So paano ho kayo magpapakita ron, questioning the proceedings, while also wanting to present your evidence there? Hindi ba? Hindi ba yan yung height of a contradictory legal defense, bad faith strategy? Hindi ba? So, ang challenge to the defense panel of the Vice President, dapat bago sila magpakita sa trial at the Senate, dapat i-atras na ho nila yung pong Supreme Court petition ho natin para mag-usap-usap tayo doon, maglaban ho tayo ron. Kung merong mga private lawyers and some congressmen na narinig natin na ipa-inhibit yung seemingly bias o nagpakita na raw ng kanilang boto ng mga senador sa impending trial. Kayo ba'y naniniwala sa ganon? O sabi naman ng iba, ano ba naman ito, di pa nagsisimula ang Senate trial, parang nagwawagayway na ng puting bandila. Alam po ninyo, ang mas mahalaga po talaga sa trial, mailatag po yung ebidensya. At makapaglatag din po ng depensa yung pong pangalawang Pangulo. That is her last chance to actually explain how in the world, paano ho nangyari na yung pong mag-asawang mga abogado, public servant, may naluluging mga negosyo, nagkaroon po ng 4.4 billion na pumasok po sa kanilang mga accounts. Yung pong mga ordinaryong tao, hindi ho nila ma-imagine yun. Sobrang layo ho ng bilyon sa milyon. Hindi ba? At yan po yung pagkakataon nila. Hindi ako pabor na magpa-inhibit. Let the senators participate in trial, ask the questions, and I'm quite certain yung pong mga prosecutors and the defense will be able to answer the questions po of the senator judges during trial. Kung nabanggit nyo, malaki ang pagkakaiba ng 1 million sa 1 billion. Nag-mental calculation ako. Yung 1 million, pag gumas ka ng 1 million isang araw, ubos na pagdating na alas 5 ng hapon. Yung 1 billion, halos 3 taon na araw-araw kang gagastos ng 1 million bago maubos ang 1 billion. So yung 6 billion, ay di 9 na taon po yun na araw-araw kang gagastos ng 1 million. Mahalaga pong ilantag din natin yung konteksto. Ang sabi ho nila, nung pong, pag-usapan lang natin 2022 to 2024, kasi yan lang yung panahon na sila daw po ay pangalawang Pangulo. O di pag-usapan ho natin yung 2022. Particularly dun sa AMLAC report. In 2022, meron pong outflow na 40 million mula po doon sa mga accounts po na mag-asawang Duterte Carpio. So ano ibig sabihin nun? Ang salin po nila, mga 70 million lang, wala naman ho nakalagay sa salin doon na mga bagong purchases ng property na ganun ho kalaki. So saan napunta yung 40 million? Hindi ba? So, kumbaga, I think these are the questions that if they don't want to answer it, they did not answer it to the level of the committee, it is something that they should answer at the level of trial. But again, they cannot go to trial for as long as there is a petition in the Supreme Court. Hindi ba? At talaga hong nakakatawa yun. Pagka ipipilit ho nila na pwede ho magsabay, yung dalawang bagay po na yun. Si Vice President Sara, compelled to attend every hearing, di ba, ng Senate? Hindi siya pwedeng Nagbanggit na ho si Senator Lacson dyan. I think yung pong pagkakabanggit niya, they will compel her, but ultimately, it is still her choice. I think that is how she, that is how he actually described it. So sa dulo, pwede rin ho siya pa rin magpakita. legally bound siya to attend. Dito ko rin po sinabi nung huling appearance ko, ang fairness forecast ko, hindi siya attend. No, hindi siya attend kasi allergic nga si Sara Duterte matanong, no. So, constitutionally, to begin with, dapat si Sara Duterte should attend because this is the highest accountability mechanism as provided for in no less than our Constitution. But the question is, does Sara Duterte think that she is above the Constitution or not? And the way she has been behaving ever since appears to be that she thinks she is above the Constitution, no? So she will not attend. What happens if she does not attend? And the idea is that the Senate, sitting as an impeachment court, would like to compel her, no? Will the Senate waste its time seeking for her arrest? I don't think so, because the moment that she does not attend, there is waiver naman eh.
waiver to personally confront, and she will course it through her lawyers. And alalahanin natin, since the impeachment is sui generis, no, a class of its own, it's also political. And what is the kind of message that Sara Duterte is sending the moment that she does not face all the accusations and does not even explain? Grabe yung mga akusasyon pero walang explanation, no? Yun rin yung mahalaga nating tingnan. And the public should make those people pay pagka hindi sila nag-a-attend sa pinakamataas na accountability mechanism ng bansa. Kong Terry, alam po natin na yung Kamara ay pinamumunuan ng mga koalisyon ng mga partido politikal. So come next week, inaasahan natin na magkakaroon ng pagboto doon sa usapin ng impeachment. Magiging lenient ba ang liderato doon sa miyembro ng Kamara na sakasakaling hindi nila isulong kung ano yung mayoryang kaisipan ng mga miyembro ng Kamara? Meaning, if they will vote against the impeachment. Meron ba political repercussion ito, Kong? Sa dulo naman ho, sila ho yung magpapasya batay sa ebidensya at batay ho sa konsensya. Pero, like kung ano yung binanggit ho namin, yung pong boto ng probable cause, 53 votes na po yun. So, ang kailangan lang naman po namin, 106 votes to impeach and to send it to the Senate. So, tingin ko naman ho, ay that is a number that will not be difficult to surmount at makuha. No? So, sa dulo, we will let the members decide for themselves, no, based on conscience, based on the evidence presented. But I'm quite certain ho, kahit based na lang po on the evidence, on unexplained wealth, on the threat against the President, on confidential funds misuse, mamili na lang ho sila doon sa kahit ano pong tatlong mga pillars po ng impeachment complaint. Tingin ko makukumbinsi ho sila. At this early, Kong, meron mga malisyosong palipad hangin na di umano, meron daw pampatalino kapalit ng boto ng mga miyembro ng Kamara sa impeachment. Meron bang katotohanan itong palipad hangin na ito, Kong? Katulad doon ang binanggit ko, sa totoo lang, hindi naman ako kailangan yung mga pampatalino eh. Kasi kahit po yung ordinaryong tao, may intindihan nila, papaano nga ho talaga maipapaliwanag na may 4.4 billion na pumasok sa accounts ng mag-asawang Duterte Carpio over 20 years. Pag-usapan na lang ho natin 2009. Vice President lang po yung pangalawang pangulo po nung taon po na yun. Papaano pong nangyari with a SALN of 18 million in 2009, meron pong pumasok, lumabas sa kanila pong bank accounts na 700 million. Hindi ba? Hindi kailangan na kahit ano pa hong intriga, hindi ho kailangan na kahit ano pa hong sinasabi nilang dagdag proyekto para makumbinsi yung mga tao on the basis of evidence na meron ho talagang mali dito po sa naging gawi ng pangalawang Pangulo. So, my answer to that is, intriga lang yan, hindi po yan totoo. We can impeach on the basis of evidence, nothing more. Kailan expected magsimula yung Senate trial? Wala pang As soon as we are done po at the level of plenary, I think within 2 weeks we can transmit to the Senate. Paano yan kung may 52 days na bakasyon siya, Sorry, Okay. pakiulit po. Di ba may 52 days yung yung travel clearance from Malacanang? I-invoke niya yun na it's a right to Wala akong ganun. I mean, kung may travel clearance man yan, the impeachment proceedings will continue. I don't think she's required to even be there. Katulad ng binanggit natin, kung ayaw niya magpakita, di huwag siya magpakita. Pero kung gusto niya magpakita, okay lang din siya magpakita. Siguro, may babasahin lang akong hinanda, no? If you, para dun sa konteksto, no, nitong impeachment, okay? The impeachment of Sara Duterte is a stress test for Philippine democracy. Ulitin ko po, the impeachment of Sara Duterte, the impeachment proceedings is a stress test for Philippine democracy. And let us be candid here. Last year, we failed the test miserably. When institutions were placed under pressure, we fell short. And with due respect, the very people that were tasked by the Constitution to uphold accountability and the rule of law
did not respond with enough courage and independence last year. Although there have been some improvements after the 2025 elections, it is not enough to ensure a stronger democracy for all of us. What's the point? This is a retake. This is a stress test for Philippine democracy, whether our institutions can hold firm under pressure, whether accountability truly applies to everyone. O meron bang kagaya ni Sara Duterte na mananapak ng sheriff in plain view of everyone and she can simply get away with it and remain unscathed? Bagsak po tayo last year. Sa meaning lang po ng fourth we miserably failed. I hope this time around we will pass it with flying colors. Walang VIP sa batas, kahit gaano kakataas. They will try to divide all of us. Sinusubukan po nilang i-divide, gumawa ng fake news tayo, pero hindi tayo dapat magpa-divide pagdating po sa issue ng pananagutan. Kahit sino pa pong personalidad. Sa usapin ng pananagutan, we are one as a country. Kung usapin ay pananagutan, ang titingnan po natin ay hindi sino. Ang titingnan po natin ay ebidensya, 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 hindi personalidad. Kitang-kita ang bilyong-bilyong piso na umikot sa bank account si Sara Duterte. The records are clear. Hindi nagsisinungaling ang datos. Billions of pesos moved through bank accounts linked to the Vice President. The camp of the soon-to-be impeached Vice President, I believe, did not even dispute such amounts. They raised procedural technicalities. They asserted privacy and secrecy as if they are ordinary persons and not public officials. Kung ayaw nila ng public scrutiny, they can get out of public service. But let us be clear, pera yan ng taong bayan. The Filipino people have every right to ask, saan napunta ang pera nila? This is an overwhelming, resounding, strong evidence to impeach the Vice President. The reports of the Anti-Money Laundering Council alone, which enjoy the presumption of regularity, reflects billions of pesos moving through accounts tied to the Vice President. These are serious questions involving public funds, and the Filipino people have the right to demand clear answers. Ang nakakatawa, kung makademand ng due process si Sara Duterte ngayon, ganon-ganon na lang. But the Dutertes, noon at ngayon, have never shown any respect for due process. Not an iota of respect for due process and the rule of law, lalo na nung gera sa laban sa droga. Case in point, kapag ribbon cutting, present si Sara. Pero pagdating sa pananagutan, absent. This is not just disappointing. It is a direct affront to the Constitution and to every Filipino demanding answers. Kahapon po ay Labor Day at alalahanin natin ang mga manggagawa, ang tunay na pundasyon ng ating lipunan. Nitong Labor Day po lamang, nirepresenta natin ang 42 na dating manggagawa ng Vallecard Transit. Ayon sa kanilang salaysay, nung panahon ni Pangulong Duterte, sila ay napuwersang umalis sa trabaho, tinakot at nawalan ng kabuhayan. Sa madaling salita, para bang ginamit ang makinarya ng Estado upang sila ay patahimikin at matanggal sa trabaho para protektahan ang management supposedly o yung kabilang parte doon. Kaya kami ay nagsampa ng grave coercion. Bakit natin sinasabi to? No? Why am I mentioning this? Because the impeachment, the demand for accountability, the stories of abused workers, the stories of extrajudicial killings are all interconnected. Ang issue ng impeachment, itong issue ng pananagutan, itong mga pang-aabuso, supposedly sa manggagawa ng Villacar, yung mga natokhang, magkakarugtong at magkakaugnay. Sapagkat sa tuwing pinapayagan natin ang culture of impunity, mula sa pananampal sa sheriff noon ni Sara Duterte, hanggang sa pagyurak sa karapatan ng mga manggagawa at pagwawaldas ng pera ng bayan, unti-unti nating sinisira ang ating institusyon. Nawawala ang accountability. We weaken our institution, public trust erodes. Ultimately, the question is simple. Does our system work when it is tested? Stress test po ito ng ating demokrasya. This is not a moment for division. This is a moment for truth. This is a moment for accountability. Okay? So, mas importante po na makita natin ang ebidensya regardless of personalities. Maraming salamat po. Sige, at this point, tanungin natin si Jimmy Regalario. He represents the civil society dito sa usaping ito. At he's the chairman of Kilusang Makabansang Ekonomiya. Sige. Hindi, yung pangalan namin ang haba eh. Kilusang Makabansang Ekonomiya. Kasi yun yung ugat ng problema. At talagang malalim yung ugat na yan na hindi naman pinag-uusapan at ang mga problemang nakikita yan yun sa politika. Pero sa impeachment, itong issue na to, at yan,
ano na yan eh, may kanya-kanyang definition na yung tao kung ano yung paninindigan nila eh. Kaya ang tinitingnan namin, yung paghahanda na doon. Dahil kung natatandaan ninyo, buhay na si Butch, no? Yung ERAP, no? Yung ERAP impeachment, ang naging cost lang nun, isang envelope na walang laman eh. Pero, nung ayaw pa buksan, hindi alam sa Senado na nagkakagulo na sa labas eh. So pare, yung tinatayo namin impeachment court na bubuuhin ng tatlong obispo, no? Baka sumali pa yung kardinal. At mga no? Mga profesor sa UP, Ateneo at saka PUP, may taga-UST rin. At yung mga student leaders, siguro isa o dalawang student leaders na magko-convene upang i-monitor yung proceeding sa Senado. Kaya yung proceeding sa Senado, may kanya-kanya ng paninindigan yung mga senador eh. At yun na yan eh. Kaya imo-monitor sa isang lugar at pakikinggan, live stream kasi yung impeachment. At the end of the day, dapat gagawa na ng posisyon yung impeachment court. At pag-uusapan doon kung ano yung mga flows, no? Kung ano yung mga pagkakamali at kung ano yung mga nakakainis, no? Na mga ginagawa nila doon sa Senado. Pero, ang objective nito, ihanda yung tao sa anumang mga eventualities. At yung galit nila ay malagyan ng direksyon, no? Kaya basically yung impeachment court ay paglalagom, no, yung pagsasum up ng what is happening o kung ano yung nangyari sa Senado at paghahanda. Ngayon yung Kilusang Makabansang Ekonomiya, yung organisasyon namin, may dalawa ng obispong nandun, no? At aktibong-aktibo. Ngayon, hindi natin malaman makikipag-usap sila dun sa iba para maging mas malakas yung panawagan. Pagkat parang ina-anticipate na natin yung kung anong ating yung society. Yung mga pro-Duterte naghahanda rin ng mobilization upang isuporta yung kanilang beleaguered Vice President. At yung mga tao galit naman. Kailangan merong kaayusan sa paghahandang yan. At yun ang objective talaga ng People's Court. Alamin yung katotohanan at dagdagan yung mga argumento na kailangang itulak patungo rin sa isang desisyon na magsisilbi sa interes ng bayan. So ito yung People's Court na bubuuhin ng dalawang obispo na, no? Tapos mga members of the academe at ilang mga kaparian na may mga constituencies na meron silang mga seminarista sa isang seminar school at merong mga academic institution na nagtatrabaho na upang ihanda yung mga paaralan. So yun yung ginagawa, parang counterpart court at sinusuri yung mga argumento, pero ang main direction niyan, ihanda yung tao in any eventualities na mangyayari sa Senado. So, yun lang po. Okay. Siguro kay... Sige. 7? Sino muna? Ako to wait o ako dito? Congredon Ted Cordero po from GMA News Online. Nabanggit nyo kanina na yung 106 votes, hindi siya difficult to surmount. Can you course us through ano nang mangyayari kapag na-present yung articles of impeachment, kailan siya ipipresent sa plenaryo para magbotohan, and ano yung source ng confidence nyo? Bakit tingin nyo you have the numbers? Una sa lahat, yung source of confidence natin would be the evidence presented during the proceedings itself. No? Katulad ng banggit ko,
on confidential funds misuse, sobrang linaw po ng 448 million na pinapasoli sa pangalang Pangulo personal sa usapin po ng confidential funds. Sa usapin po ng unexplained wealth, sobrang linaw po ng 6.7 billion in total transactions ng mag-asawang Duterte Carpio. Sa usapin po ng pagbabanta, sobrang linaw ho ng pagbabanta. Nakita ho natin yon buong panahon, no, na hindi lang ho isang beses ginawa ng pangalawang Pangulo laban sa atin pong Pangulo. So yun pa lang ho, tingin ko, makukumbinsi na ho yung malaking bilang ng mga kongresista na impeach po yung pangalawang Pangulo. And kung ang minimum requirement lang naman po ay 106, tingin ko hindi na ho yun mahirap gawin. But at the very best, I think we would want to get at the very least a 215 minimum number of votes, no? Which is what we had gotten the last time noong po ang first impeachment complaint. Yung pong proseso, sa darating pong Lunes, magkakaroon po ng committee report to approve the committee meeting to approve the committee report, no? Kasama na po doon yung articles of impeachment from the consolidated complaints. After which, I think within the week next week, mailalagay na po yun sa plenaryo for deliberation. Ibig sabihin, lahat po ng mga miyembro mabibigyan ng kopya ng articles of impeachment, annexes and evidence, at bibigyan din po ng kopya ang pangalawang Pangulo bilang bahagi po ng due process requirements ng Korte Suprema. So magkakaroon po ng debate ron, malaya po ang lahat na magtalakayan at makipagdebate on the committee report and the articles of impeachment, and then there will be a vote. So ang expectation po natin dyan, within the next 2 weeks, we will have transmitted to the Senate and we have impeached the Vice President. Sir, may bago ba ang prosecution team or sila pa rin yung last year? Kasi kung may bago man, sino yung sa isa? Wala pang formal na pag-uusap, no? Kung sino po yung magiging bagong prosecution team. Si Congresswoman Luistro lang po as chair, yung po nagbanggit ng ilang mga pangalan na maaari pong makasama. So, nagbanggit po siya ng mga dating mga prosecutors na, at malamang magkakaroon po ng mga bagong prosecutors dahil may mga bagong kinatawan na mga abogado, at binanggit din po niya na magkakaroon ng malamang private prosecutors na tutulong din po sa public prosecutors. May mga pangalan po siyang nabanggit kahapon. So, from the old team, si Congresswoman Zamora, si Congressman Flores, si Congressman Chua, nabanggit din po ako, nabanggit si Congressman Jokno, nabanggit po si Congresswoman De Lima, at Congressman Lordan Suan, no, ng Cagayan de Oro, nabanggit din po, at ilan pa hong mga pangalan. Private prosecutor kasama si Atty. Lorna Capulan. Wala pa hong pagpipinal, no? So, we have to finalize the public prosecutors first. Pero When do we expect, sir, to finalize? I think as soon as we get to the impeachment vote, I think we will have prepared already that particular list as well. Kayo, sir, since nabanggit kayo, nagkahanda na po ba kayo? Tingin ko naman ho, yung pong lahat ng mga miyembro ng Committee on Justice, kahit ito nakapikit, kabisado na ho nila yung kabuuan po ng kaso eh. Particularly yung po confidential funds misuse, unexplained wealth, at threats against the President. Good morning po, Red Mendoza from the Manila Times. Kong, sorry, I have to ask this to you. Kasi may lumabas po na from Cathy Binag, a blogger, saying that the Iglesia ni Cristo daw will not vote daw those who will support the impeachment complaint. Your thoughts about this? Who is Cathy Binag? The blogger po, pro-Duterte blogger. I think unless it is the church that speaks it, I think that is when that is actually confirmed. Pero sinabi na po ng Iglesia na ayaw daw po nila sa impeachment before. They don't want the impeachment to happen. Gusto nila solution daw muna. I understand they had spoken about the impeachment of the previous impeachment proceeding. I don't think they have spoken on the current impeachment proceeding. Pero kung magsalita sila sa current impeachment ngayon, what are you going to do about it? No, that's a hypothetical question, Red. I'm not going to answer a hypothetical question. They have to state it first.
Sir Jaime, hindi po ba parang kangaroo court po yung gagawin ninyo? Na parang people's impeachment court? Kasi parang you're judging the vice president sa public. Pero hindi po ba siya parang you're acting like, sabihin natin, it's like acting like kangaroo court. Iba mo sasabihin baka you're acting like kangaroo court. Your thoughts po doon? Hindi naman. Kasi aasa lang at kikilos yung korte batay doon sa evaluation nila nung ginagawa ng Senado, yung trial doon. So whatever the result, pag-uusapan. At hindi naman mga trigger happy tao man doon, mga obispo, cardinal, di ba? Ang tingin ko level-headed yan at mapag-uusapan ng maayos kung ano yung kaukulang aksyon ng dapat gawin para yung tao makakilos ng may direksyon. Pagkat yung impeachment process na yan, malaki yung nakataya dyan dun sa interest ng tao. At kapag ito ay hindi na direksyonan, nagkaroon ng mga espontanyong pagkilos, no? Yung pro or against, maaari mag-lead yan sa isang chaotic situation ng lipunan. So, yun yung role ng People's Court. I-evaluate properly at magkaroon ng direksyon yung dapat patutunguhan ng tao kung anumang reaksyon ang gustong ilabas. Pero sir, kunyari po, na-acquit po si VP Sara. In a hypothetical situation po, na-acquit po siya sa trial. Ano po ang inyong gagawin? Magre-revolution po ba kayo? Are you going to respect the decision po ba? Kaya nga, imo-monitor yung impeachment proceeding kung tama yung yung procedure na ginagawa, yung forma, at tama rin yung mga sustansyang pinag-uusapan, yung substance, no, yung mga ebidensya, at malinaw sa tao. Ang pagkakagulo naman darating doon kung hindi malinaw at kung merong nakikitang pagkakamali. Yun lang. So yung impeachment court nga parang catalyst siya o para siyang maglalagay ng direksyon, no? Kasi minsan galit ka lang hindi mo na pinakikinggan yung rason di ba? Eto, talagang tatansyahin at titingnan yung tamang direksyon. My last question will be to Attorney De Leon. Attorney, of course, you're saying nga po na it's all about, this impeachment is all about accountability. Pero, the Vice President has already said, 2023 pa lang target na siya ng impeachment complaints. Ano po ang inyong endgame dito? Why do you think the Vice President should be removed from office? And, if she is removed from office, do you think sinong mas capable na maging Vice President na kapalit niya? Hindi ako magbibigay ng opinion sa second one. No? We'll cross the bridge when we get there. And the Constitution has mechanisms to replace the Vice President. No? So I think my opinion is of no moment there. When it comes to her, 2023 pa lang, target pa lang siya ng impeachment, dapat naman, kasi 2023 pa lang yung back record siya nandun 2023 pa lang, actually mas maaga pa lamang hindi niya na ma-explain yung sa SALN niya. In fact, yung declaration niya sa SALN niya, 2019, wala siyang cash on hand. Di ba? So, kung wala kang cash on hand, at by the way, ang nagsabi na ang High Court of Impeachment before that yung misdeclaration, non-declaration of assets in the SALN is an impeachable offense. Di ba na-impeach si Senator Corona dyan? So, dahil malinaw sa record right now na wala raw siyang cash on hand pero may bilyong transactions sa kanyang bank accounts, asan ang burden of evidence? Ang burden of evidence after this initial evidence that we've seen is on her to prove na legitimate itong mga transactions na ito. Otherwise, pag hindi niya prove, that will be an impeachable offense. No? So, it is her time to explain. And she is being given the chance to explain. These are, by the way, public reports that enjoy the presumption of regularity. So kung ang tanong mo kanina is, 2023 pa lang target na siya ng impeachment, dapat naman. Ngayon, kung hindi siya handa sa public scrutiny, get out of public service. Attorney, di sa Corona impeachment trial, sabi mo nga, misdeclaration, non-declaration is an impeachable offense. Pero sa Sandigan Bayan, na-exonerate si Chief Justice Corona doon. So,
Hindi po ba baka mangyari naman yung Corona na-impeach si Corona pero na-exonerate din siya legally? Magkaiba kasi. Magkaiba. Hindi siya na-exonerate siya sa criminal case, ha? Hindi siya na-exonerate sa non-declaration in his SALN, which is an impeachable offense. Tanda mo, Red, sa batas, magkaiba ang quantum of proof required in a criminal case. That is proof beyond reasonable doubt. And that is in the criminal case. You can be exonerated in a criminal case, pero pwede ipabalik sa yung pera in a civil case. Diba? Lalong-lalo na sa impeachment court. Hindi porke na-acquit si Renato Corona in the Sandigan Bayan Court does not mean that the impeachment was improper. No, it's not. And that's a misnomer. Magkakaiba po ang nature ng mga kasong ito. At until now, that particular holding of the impeachment court stands. If you do not declare your wealth in your SALN, that is an impeachable offense. Tama naman po ba? Tama naman. Diba? Kasi ang purpose ng SALN, i-declare mo yung pera mo eh. Matanong ko lang sa inyong lahat, diba? Matanong ko lang sa inyong lahat, naniniwala ba tayo sa zero cash on hand? Eh, kung naniniwala tayo sa zero cash on hand, nagpapauto tayo dito, diba? Kung zero talaga yung cash on hand at billion ang bank transactions, baka naman entitled ang taong bayan sa explanation. Thank you. Sige. Ano na? Gusto ko rin tanungin sa ICC naman. You're well-versed, yung monitoring din yung situation sa ICC. Ano yung nangyayari from this point on? Gusto ko lang segundahan muna bago yung sa ICC yung sinabi ni Attorney Lorna Kapunan kanina. No? Dalawang bagay. Siguro ang challenge natin kay Sara Duterte, kung totoong wala namang talaga siyang tinatago, walang dapat ikatakot, mag-waive na ng Bank Secrecy Act. No? Magpakita niya na yung bangko niya. Wala. Kung wala talaga. Diba? And baka tapos na itong lahat na ito kung gagawin niya yun. At second, siguro sa segundo ako lang sinabi ni Attorney Kapunan na fitness of character kasi ang pinag-iusapan when you're talking about an impeachable officer. No? At nakita natin yung pagwawala niya doon sa huling hearing. Pinakita ulit sa video no, yung pagwawala ni Sara Duterte. That shows fitness of character. Siguro, ang challenge natin kay Sara Duterte, baka nga tama yung psychiatric test. Kasi yung tatay niya, categorical ang finding ng Regional Trial Court sa Pasig na merong anti-social personality disorder at may narcissistic personality disorder. Hindi si Atty. De Leon nagsabi nito, ha? Ang nagsabi nito, court sa Pasig. At dahil siyempre, anak siya, hindi malayong posible, she was raised by somebody like that, meron din siya nito, no? Ang question is, willing ba siya magpaka-psychiatric test? Yung sa ICC tayo, let's go to the ICC, no? Maganda yung linggo last week when it comes to accountability. Ang lagi natin sinasabi na the arc of the moral universe may be long, but it bends towards justice. Matagal nang hinihingi ng mga kaanak yung pakinggan naman yung istorya nila. Anong nangyari sa ICC last week? Dalawang bagay. Una, the appeals chamber affirmed already the jurisdiction of the ICC. Malinaw na noong mga panahon na nasasakupan ng miyembro pa tayo ng ICC, all the crimes against humanity that happened here are still a proper subject of the jurisdiction of the ICC. So yung mga propaganda na walang jurisdiction kasi nag-withdraw na tayo, no? Tinuldukan na po yun ng ICC Appeals Chamber mismo. Pangalawa, in-affirm din at sinabi mismo ng ICC na kailangan managot ni Rodrigo Duterte for crimes against humanity committed during the drug war. No? So, nagdesisyon na ang pre-trial chamber at ngayon, uusad na ang trial. In fact, nag-appoint na yung ICC ng 3 trial judges, no? So finally, this is going to be a full-blown trial, hindi lang confirmation of charges hearings, at maririnig na natin ang lahat ng ebidensya at ang kwento ng mga biktima. Siguro naman, panahon na para mapakinggan yung totoong kwento ng mga biktima. Busy ang sambayan ng Pilipinas na puro Rodrigo Duterte side na lang na pakikinggan, na addict silang lahat, na menace sila, na dapat lamang, na dapat nanlaban lahat yung mga yan. Yan ang naririnig nating naratibo consistently. Pero napakaliit ng puwang ng binigay natin sa pamilya in an official manner para sila mapakinggan. In fact, meron bang official proceedings sa Pilipinas para mapakinggan ang story nila? Wala, di ba? Yung mga, some of you in the media just try to interview them, but not in a formal setting. We've never heard the side of the victims and their families in a formal setting. Finally, makapakikinggan na natin sila in a full-blown trial in no less than the International Criminal Court.
Kung yung testimonya ng NBI director, stopping short of saying kung sino yung kinontrata na assassin. Pero may description, sinabi ko sang pangkat nagmula. Kayo ba hindi natatakot na baka humaba yung listahan ng kontrata at masama kayo? Eh kung ganun ho talagang kapalaran eh. Actually, maganda ang balikan yung binabanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nung hinuli siya sa papuntang dahig, no? Siya talagang tinatanggap na ho niya yung kapalaran niya eh. Hindi ba? Doon sa mga ginawa niya, if that is the fate, or that is his destiny, then so be it. Tingin ko yung mga miyembro naman ho ng Committee on Justice, ganyan din naman ho namin yan tinitignan. Di ba? Kung ito ho yung kailangan gawin para gawin ho yung trabaho namin, kung ito yung kailangan gawin para tiyakin po na may pananagutan sa atin pong bansa bilang bahagi ng House Committee on Justice, eh di ganun ho talaga yung buhay. Di ba? Wala ko kayong pag-iingat yung mga kasamahan nyo nagagawin kasi nung nakaraang linggo, nakita natin sa kalye mismo may nangyayaring karakasan. At walang hindi nakuhuli yung mga gumagawa ng karakasan. So wala po kayo sa yung mga nakilalang hindi kaalyado ng grupo ng taga Davao. Wala kayong pag-iingat na ginagawa? Meron akong dalang mask. Kokay mask. Okay na ba yun? Hindi na siguro nila akong makikilala pagka-suot ko yun. Pero, tingin ko hindi naman ho kailangan magdagdag ng seguridad, no? Lalo't higit, tingin naman ho namin, kami po yung nasa tama, tingin ho namin, solid po yung ebidensya eh. Dito po sa impeachment proceedings po na ito. Solid yung ebidensya sa 6.7 billion na pumasok, lumabas sa mga bank accounts na mag-asawang Duterte Carpio. Solid po yung pinapasoling 448 million ng COA doon po sa Vice President personal. Solid po yung ebidensya doon sa pagbabanta. So kung solid po yung ebidensya, tingin ko nasa side ho kami ng katotohanan. Wala akong dahilan para matakot. For the record lang po nagpapasalamat po ako na nakabalik na sa Kongreso tong kaibigan kong si Terry kasi po na-devote po kami yata sa listahan ni Sara Duterte ng mga kidding aside, no, ang tandaan po natin ang estilo ng mga Duterte. Right from the very start, ang estilo po nila is tatakutin tayong lahat. Pag natatak, they thrive under the culture of fear. Yun naman, impunity thrives under the culture of fear. At nagagalak po tayo na meron ng mas matatapang na mga congressman, senador, at mga taong bayan nagsasalita ngayon. Booking na po kasi yung estilong iyon, natatakutin tayong lahat. No? Dapat hindi po tayo magpatakot. Kaya po, kung ito, ang tanong lang po natin, tama po ba ito? May ebidensya po ba? Gawin natin ang tama. Huwag po tayo magpatakot sa kanila kasi doon po sila nagtathrive. Hello po, magandang umaga. Si Jervis po sa ABS-CBN. Kay Kong Terry, si Congressman Paulo Duterte, meron siyang sinabi na may claim siya na nagtatawag na daw yung office ni Congressman Sandro sa mga congressmen at nagsasabi may threat daw to defund yung mga distrito ng mga congressman na hindi boboto for the impeachment. Totoo po ba itong claim na ito? At ano po ang masasabi po ninyo? Maganda patunayan ho ni Congressman Duterte, no? Yung pong claims na sinasabi niya kasi I think for the last couple of months, wala naman ho siyang ginawa kundi maglabas ng mga pahayag sa kanya pong Facebook account, no? Yun yung una. Pangalawa, hindi rin naman ho namin siya nakikita sa mga plenary proceedings or committee meetings, no? Ang in-expect nga ho namin, ipagtanggol niya ang kapatid niya sa plenary proceedings. Hindi naman niya ho ginawa yun. Ang in-expect ho namin next week, ipagtatanggol ho niya yung kapatid niya sa plenary proceedings. And sa totoo lang, and like what we had previously stated kanina, the votes will come. Particularly yung pong minimum required votes to impeach the Vice President. I don't think there's any coercion needed. I don't think there's any reward needed to impeach the Vice President. Kasi nga, the evidence is clear. The evidence on AMLAC is clear. The evidence on confidential funds is clear. No? So, yung po mga yan, I think it is a challenge to him. You have to show the evidence that there is coercion that is being undertaken against a member of Congress. No? Kasi I don't think that is actually based on truth.
Sir, last year there were 7 articles of impeachment. This year, madadagdagan ko yun, nababawasan bago sa mga detention na kasi. I think mababawasan na po yun. No? So, yung main naman po ay unexplained wealth, bribery, yung pong confidential funds misuse, at ito po nga threats against the president. No? So I think diyan po talaga iinog yung pong mga talakayan at articles of impeachment po natin. So I think mga 4 po ang pagbawas. No? Kung, in the retrospect, tama ba na nagkaroon ng sariling security group ang Vice Presidente? Well, una, to be clear, bago po nagkaroon ng Vice President Shall Security Group, ito po ay siniservisyohan po ng PSG, ng Presidential Security Group, Presidential Security Command, no, ng atin pong Pangulo. Baka magandang pag-aralan pong muli, either ng DND at ng AFP, no, kung tama pa ho bang magkaroon ng hiwalay na security group ang Vice President, lalo tigit based po doon sa mga reports no ng NBI po during the hearing. Kasi kung dyan ho supposedly manggagaling yung ilan doon sa mga contract assassins, that is, I think, a very dangerous situation for the President. But before I go into the talking about the impeachment, no, maganda yung narinig natin si isang congressman, Congressman Pumaren, na gumagalaw pa rin ang Kongreso on issues because minomonitor, while all of us are monitoring the impeachment, sumasabay po ang mga troll armies. The troll armies that are trying to destroy the institutions. Kagaya nga ng maganda nga yung sinabi na urgent measures of the administration are being addressed. Concerns of our ordinary citizens, kagaya nung presyo ng gasolina, yung jeepney modernization, yung issue ng excise tax, no? Tinatalakay pa rin sa Congress. So, yung mga sinasabi po ng trolls, mag-ingat tayo because ang sinasabi nila, wala namang ginagawa ang gobyerno. Yun ang narrative. Sinasayang lang ang pera ng taong bayan sa impeachment process na yun na lang ang ginagawa sa House. So we should be very careful about social media, lalo na po. Ang kaibahan po ng impeachment process ng 20th Congress and the earlier impeachment complaints, kagaya ng kay President Erap, no? At saka si Chief Justice Corona, napakaliit ng social media nun. Wala pang, in other words, there was no counter-narrative to what was going on. Ngayon, ang kalaban po natin, fake news, distorted news, misinformation, and a counter-narrative to what is the truth. I'm not only speaking as a lawyer, no? I'm speaking as a mother, as an ordinary citizen, na talagang sinusundan, ano ba talaga ang nangyayari dito? Ano ba talaga ang issue dito? Ito ba ay political harassment? Ito ba ay political persecution? Is this about the 2028 elections? Sa palagay ko, sa nakikita natin, genuine na, talagang interesado na ang mamamayang Pilipino kasi nakikita nila on live TV, lalong-lalo na pag nagsasalita itong kumpanyerong Congressman Terry Ridon na napakalinaw ang pag-explain on TV, no, na naiintindihan ng tao. It's not a matter of opinion, it's a matter of public figures, government official figures from government agencies that don't lie. Napakita nga ni Kong Terry, yung flow ng funds, inflow, outflow, kung ano yung balanse, na naiintindihan ng tao. Ako mahina ako sa arithmetic, no? Pero alam ko yung addition, subtraction, at alam ko yung kung may remainder ang pera. At may remainder ang pera na nakita ng taong bayan. May remainder ang pera
na hindi na-reflect sa bank account. So, yun po ang dapat sundan natin lahat. Tatawid na po siguro to sa Senate because Tito Sen, Senate President himself has said, if the impeachment articles are endorsed, are transmitted to the Senate, the next day, he will create an impeachment court. Ang maliit na mensahe ko lang po, binasa ko po yung rules ng Senate House, the Senate rules on impeachment. At dalawa po ang nakita kong napaka-importante. Yung issue ng, klarong-klaro po sa Senate rules, the issue of political neutrality. Nakalagay po sa Senate rules on impeachment that the senator judges must be politically neutral. Number 1. Number 2, nakita ko rin na meron silang oath. Bago sila, hindi ba ang judge, bago maging judge, nag-oath sila, no? At sa oath ng mga senators na magiging senator judges, nakalagay doon na they have to follow the law and they have to follow the Constitution. So, wala rin talaga dapat bahid doon ng politika. Lalong-lalo na nandito si Kajimi na in-announce na sa isang kapihan na narinig ko po, meron daw atang People's Court. Kayong taong bayan, tignan natin yung political neutrality ng mga Senate judges. Because half of them have already, not half of them, yung mga kapartido ni Vice President Sara Duterte have already announced their vote. In-announce na nila yung vote nila bago pa man makita ang ebidensya. So, tayong taong bayan, pinapakinggan natin, sinusundan natin yung House, mas sundan po natin ang Senado. Kasi sa House of Representatives, probable cause lang yan. At tatawid na yan, kung merong 1/3 vote. Pero sa Senate, conviction. Anong ibig sabihin? Before I leave in a few minutes yan. Tatlo po ang klase ng kaso, no? Meron tayong tinatawag na criminal case, meron tinatawag na civil case, at meron ring administrative case. But on top of that, meron pang pang-apat, yung tinatawag na impeachment case. Anong kaibahan? Itong impeachment case, ang sinasabi sa jurisprudence, sui generis. It is a class of its own. Huwag nating isipin criminal case, no? Ang criminal case po, yun ang final ni Senator Trillanes sa Sandigan. A criminal case for plunder. What is the difference? Pag na-convict ang Vice President, imprisonment yan. May imprisonment ba sa impeachment? Wala pong imprisonment sa impeachment. Sa criminal case for plunder, pag tumuloy yan, meron rin penalty ng permanent disqualification to run for public office. Meron bang ganon sa impeachment? Ang sagot ay oo. Because apart from removal from her, if she is convicted, by 2/3 vote of the Senate, she will be removed as sitting Vice President. But may second penalty. She cannot perpetual disqualification. So, disqualified siya sa 2028. Ang tanong, magre-resign yan. Kasi sa nakita niyang ebidensya, napakalakas, magre-resign yan. Matutuloy pa ba ang impeachment case na yan? Ang sagot po ay oo. The impeachment case will continue, the trial will continue in the Senate because there is a second penalty apart from removal from public office or if she is sitting because she is a sitting Vice President. Ang second penalty dyan, permanent disqualification. So mag-resign man siya, itutuloy po natin ito. Gagawin, yung second kind of case is civil case.
Pag na-convict ba siya dito sa impeachment court, kailangan niya is solely yung 6.77 billion, hindi po. Kasi hindi po yan penalty sa impeachment court. Yun lang po. And lastly is administrative. Pwede siyang kasuhan rin ng administrative case because public office is a public trust and she is a government official. So yun lang po ang mensahe ko sa atin lahat. Tanong lang po para sa Yes. inyo po. So, for us non-lawyers, para pong ang mensahe ninyo sa company VP Sara, huwag kayong pakasiguro kahit hindi makakuha ng sapat na boto sa impeachment. Ang mas matinding mensahe, ang lumabas at nakuha ang mga ebidensya sa ginawang pagdinig ng House Justice Committee ay pwedeng magpakulong sa kanya sa ilalim ng kasong plunder. Tama po yun, no? Even if she is not convicted in the Senate impeachment court, she may, because sa lakas ng ebidensya, maalala natin, nung pinakita, nung ginawang witness ng House Committee on Justice, si Senator Trillanes, under the questioning of Senator Laila, random accounts lang, no? Random accounts sa kinumpira yung mga inanex ni Senator Trillanes sa affidavit niya. Nag-random choosing lang ang Congresswoman Laila ng 19 accounts. Yung 19 accounts po na yan na naka-annex sa kay Senator Trillanes of complaint sa ombudsman, to the last centavo, matching na matching yung figures sa affidavit niya sa report ng AMLA. So, at na hindi, sabi nila na-vindicate, hindi po. Na-vindicate daw si Senator Trillanes. I think the right word is na-confirm. Na-confirm yung matagal na niyang sinasabi na totoo. Ma'am, sa bansang hindi magkasundo kung anong meaning ng forthwith, maaaring tumagal ang pagdinig sa ang trial sa Senado. Pwede po bang isabay yung kaso ng plunder ng ombudsman? Yes po. Pwedeng isabay. Hindi kasi yung impeachment case, pwedeng isabay lahat. Pwede magsabay ng criminal case. Pwedeng isabay kasi maalala natin pag nanood tayo, may disallowance ang COA ng kanyang ginamit daw for confidential funds. Nag-disallow ang COA dyan, nag-appeal sila, dinenay na rin yung disallowance. So, napakalaki ng amount na yan, ano? Pwedeng ipabalik yan, not in the impeachment case. Pwedeng ipabalik yung dinisallow na funds na ginamit sa DepEd in a civil case or in a forfeiture case. At this point, yung Senate hati, merong majority, merong minority. Minority ata, 10 sila. Pero yung majority, 14. Kung sinasabi nyo na ang dapat lahat ng senators should be neutral. Para may fear na yung minority would interject dun sa mga questionin nila yung ebidensya na ipapakita ng prosecution. Hindi ba, kailangan bang? Ang maganda po sa Senate rules on impeachment, kung in-approve to, because pagtatawid po itong complaint, articles of impeachment to the Senate, one of the first things that the Senate President should do, apart from convening them as an impeachment court, is to approve the Senate rules on impeachment. Hindi po natin alam kung maa-amend yan, pero sa existing Senate rules, ang nagdi-decide po ng mga questions is the presiding justice. Then that is the Senate President. So kung magkakaroon ng bullying or intervention na hindi naman tama, no, na or ginugulo ang proceedings, sa Senate rules existing now, it is the Senate President sitting as the presiding judge that can say out of order ka. At kung nagdedebate sila, no, may rules rin on debate sa Senate. You cannot speak more than 2 minutes. Ha?
Pag nag-question ka, hindi pwedeng more than 2 minutes. Pag nag-interpolate ka, no? So, there are internal rules sa Senate. Hindi kagaya sa, kasi more strict. Remember, the House Committee on Justice was not a court. It was a committee. Itong Senate impeachment will be a court. Kanya stricto sila sa application of the rules at nakalagay pa doon, the rules of court will also apply. So yung issue ng cross-examination, pwede ba mag-cross-examine na hindi naman related sa question, ano? Ay hindi po, kasi under the rules of court, it must be material and relevant sa direct examination, no? So, ang titignan natin is, even if they do have, pinag-aaralan nga namin mga sa legal circles, kasi sa ordinary courts po, pwedeng i-inhibit or i-disqualify ang mga judges kung may nakikita ang bias, no? Kung nakikita na hindi pwedeng impartial. Siguro dapat pag-aralan natin ang mga lawyers, attorney, pag-aralan natin kung pwedeng i-inhibit ang mga senator judges who have already voted even before seeing the evidence, no? Ma'am, may tanong po ako doon. Again, pardon our innocence or ignorance. Hindi ko ba nasasaad sa saligang batas kung ilan ang botong kailangan para ma-convict sa impeachment ng isang impeachable official? Kung mag-i-inhibit yun, automatically, kawabasan siya sa pwedeng bumoto for conviction. Ano ba yung sabi ng logic? Kung gusto rin makita yung bigat ng katwiran, gawing exaggerated ang question. Hyperbole. Kung 12 ang mag-inhibit at napag-inhibit, how on earth na mako-convict ang isang impeachable official? Kung 12 mag-inhibit, sila na rin ang i-judge ng taong bayan. Those who do not look at the evidence, the senator judges who will vote according to their own biases without considering the evidence, sila na po ang i-judge ng taong bayan. Some of them will run for re-elections, some of them will run for higher office. You will be remembered in 2028 if you voted against the evidence, if you voted against the truth. Ang taong bayan po ang mag-judge sa inyo. To your question, sir, it is 2/3 of the entire Senate. So, simple math, ma'am, ang kailangan 16. 16 po. So, 24 sila kung, again, I will exaggerate, hyperbole. 12 ang napag-inhibit. So, 12 ang matitira. How on earth na mako-convict ngayon? Eh, hindi na po mako-convict. Taong bayan na, magkaka-ed sa 4 na tayo siguro. Or si Kajimi, revolution na siguro, Kajimi. Hello. Philip Lustrio, matanong ko itong mga manananggol dito, no? Alam nyo, itong desisyon ng Supreme Court, pagka tinignan mo, it's a court that has complicated the simple. Mas gumulo, hindi ba maaaring gamitin, kung titignan mo naman, the cards left for the pro-Duterte senators there is to delay the process at the Senate. Hindi kaya magamit itong desisyon ng Supreme Court to delay the process. Ano kaya ang pananaw ng mga abogado rito? Itong recent decision po ng Supreme Court, no, just 3 days or 2 days ago, ito po ay hindi related sa impeachment court sa impeachment case this year. This is in relation to the impeachment case nung 19th Congress, kung saan ang Senate President, si Chis Escudero, acting as presiding justice, hindi niya create ang impeachment court. So, merong isang taxpayer, ordinary citizen, na nag-file na tinatawag na mandamus to compel the Senate President to convene the impeachment court. At kalalabas lang, imagine, after 1 year, lumabas ang decision ng Supreme Court the other day to say, ang forthwith, hindi naman, ang interpretation niyan ay hindi naman immediate. It depends, it can be long or short.
Yun ang interpretation nila. Subject to the discretion of the Senate. Ang maganda, naunahan na ni Senate President Tito Sen, no? When his consistent position last year and this year is, I will do it immediately the day after. Meron na nga tayong nababalitaan na MWF, no? Monday, Wednesday, and Friday so that they can do their other business starting at 3 o'clock. Pero kung tignan po natin yung Senate rules on impeachment, unless palitan nila yung Senate rules o i-amend, nakalagay po doon every day. Every day except weekends and holidays. Pag every day na yan, sana matapos na yan, no? Kasi maraming ang important issues na tatalakayan. So, I see that, to your question, Philip, merong pending ngayon. Tatlong petition sa Supreme Court filed. Instead of filing her answer in the Committee on Justice, VP Sara's lawyers filed a petition in the Supreme Court. Sabi nila, violation of due process. Mutan academic na yon. Kasi tapos na yung hearing sa Committee on Justice. Ang titignan po natin, baka insurance nila ito, sinama nila sa petition ang Senate President na wala namang kamalay-malay sa due process sa House. They included as respondent the Senate President. So pending yun. As regards the Senate President, baka na naman sabihin, pag kinonvene na yung court, may pending petition pa, no? Miski namutan ng academic, ang issue on the Committee on Justice, kasi tapos na, meron pa rin issue against the Senate, kasi respondent ang Senate President. Alam mo, kaming mga lawyers, we can be creative. We can be creative. Yung pwedeng, miski na hindi pwedeng ilulusot pa rin. Ang tawag dyan is unreasonable delay. Baka naman, i-interpret naman ng Supreme Court. Anong ibig sabihin ng unreasonable delay sa mga ganyan ng issue? Philip, no? So, baliwala na itong Supreme Court decision. Sabi nga ni Erap, it has become mute and epidemic. Just to add kay Attorney Kapunan, no? I always say that even the Supreme Court can commit mistakes. It's a human institution, no? Ibig sabihin, it has committed mistakes before and it can commit mistakes again. And it is my humble submission as a continuing student of the law that the Supreme Court committed a mistake again here in this particular instance. Why? I subscribe to the interpretation sa constitutional, sa statutory construction and constitutional reading. Ang tinatawag natin dyan is plain meaning, verba lehis. No? Ano yung sabihin yan? Forthwith ang nakalagay and every word in the Constitution was put there by the framers of the Constitution for a purpose. No? Kung subject to the discretion pala, ba't pa naglagay ng forthwith? No? Very, very clear. Forthwith means immediate, at as soon as possible time. No? Naniniwala ako sa sinabi ni Atty. Kapunan na it won't impact right now. And kung moot na pala yung case, no? Bakit may definition pa ng forthwith? Hindi naman pala siya centerfold or important dun sa pag-dispose nung case. In other words, is this another dictum or what we call obiter dicta, no? Just by the way opinion of the court? We don't know, no? But what's very clear is parang yung na-expand yung definition of forthwith that's subject to discretion pala. In other words, parang naging useless yung word na forthwith in the Constitution. And I don't think that is the intention of the framers as to why they put the word forthwith there. It's a good thing though that we have a new Senate President and it was very clear na yung forthwith, gagawin talagang forthwith. Ibig sabihin, immediately, without undue delay. Okay. Si Attorney Lorna ay nagpapaalam na, kaya hingin na natin. Nagpapaalam na po ako kasi nagkape na po ako dito. Idadagdag ko lang, no? Tignan rin natin, apart from all of these legal arguments, taong bayan tayo, no? Tignan natin ang demeanor, ang conduct ng isang presidente, no? Ang vice president na gustong maging presidente. Ang tawag ko dyan, noon, lutang.
Because if you are a sitting public official, you do not threaten. Miski na sabihin nila, exage naman yan hyperbole naman yan Hindi po, wala kayong karapatan. Public officials, walang karapatan na mag-hyperbole o mag-exage, Because you are the leader of the people, you are public officials, and you are accountable for what you do. Siguro, paalala ko lang, sinabi sa House Committee hearing, isubject naman dapat ang Vice President to psychiatric evaluation. I-repeat ko ngayon, hindi natin kailangan ang isang lutang na presidente or any public official. Siguro isama na rin natin dyan ang mga senator judges sa psychiatric evaluation na yan. On that note, sana po walang i-hire na assassin ang ating Vice President. Nasundan ako. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you very much, Attorney. Okay. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.